Magandang araw po mga kababayan, 'no. Di-discuss ko lang po itong tanong lang ilang mga followers ko tsaka viewers ko sa TikTok. Ano po ba 'tong Bicam tsaka GAA? Ganito po 'yan, nag-uumpisa po 'yan sa Executive Department or ang Malacanang. Gagawa sila ng NEP o National Expenditure Program, NEP. Tapos po niyan ipapasa nila sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, igagawa ng batas naman ng Kongreso ito, tatawagin nilang GAB o General Appropriations Bill. Na ang Kongreso at saka Senado, meron silang GAB pareho. Tapos, pag natapos nila yung GAB nila, pagtutugmain nila ngayon yon, GAB ng Kongreso at GAB ng Senado, pag mayroong differences o hindi magkatugma, doon sila maghaharap ngayon sa Bicameral Committee, Conference Committee. Now, pagkatapos ng Bicam, kung ano yung mapagkaisahan nila doon, yun ang isasubmit nila sa Malacanang para maging GAA o General Appropriations Act. Pag napirmahan ng Pangulo yun, yun na yung batas, yun na yung budget ng ating bansa. National budget na tinatawag. Now, ang pinagtataka ko dito sa nangyaring parang may magic na blanco na kahit asang ahensya naman siguro o gobyerno, private, pagka ganyang blanco, hindi mo dapat pirmahan yan kasi hindi mo alam kung ano yan, di ba? Pagkakatiwala mo ba yung pirma mo sa blanco? Alam mo, blanco yung cheque, pipirmahan mo, tawag dito, i-issue mo ngayon. Di yung in-issuehan mo, yung binigyan mo nun, bahala na siya maglagay kung magkano yung halaga o nilalagay niya sa cheque para makuha niya yung pera. Parang ganon. Ganon din sa may magbibinta sa iyo ng lupa. Bibigyan mo ngayon ng kontrata na blanco, walang presyo. Di, halimbawa yung 1 hektare ilagay niya ng lagyan niya na kasi blanco nga yung kontrata na bigay mo, kung nilagyan niya ng 500 million yun, halaga ng 1 hektarya, di para kang bumili ng 1 hektaryang lupa na 500 million ang halaga. Blanco nga yung dokumento na pinirmahan mo Parang ganun. Ang pinagtataka ko lang dito, kasi pagkatapos po ng Bicam, kanya-kanyang balik ko yan sa Kongreso at saka sa Senado para sa tawag na ratification o pagtitibayin yung batas. O titingnan ng mga congressman, tama ba itong napagkasunduan ng Kongreso at Senado? Ganun din Senado. O titingnan ng mga senador, tama ba itong okay ba itong napagkasunduan ng Kongreso at saka Senado? Pag nara-ratify yun, napagtibay yun, yun na yung tinatawag nilang enrolled bill. Yun yung sasabit nila sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo para maging GAA o General Appropriations Act. Ayan po yun. Yung sinasabi kong pinagtatakhan ko, blanco yung mga pinirmahan ng mga senador at mga congressman.
So, iraratify yan. So, meaning doon sa ratification, merong ano doon, merong blanco. Paano na niratify yun na blanco? Sino ang naglagay? Yan. Sino ang naglagay ng mga presyo doon, ng mga kaukulang budget sa bawat line item? Palagay ko, hindi naman, ako tingin ko lang, hindi naman gagawin ng Senado yun. Kasi itong Chis Escudero na to, sunod-sunuran lang to tingin ko eh. Walang power to eh. Kung maalala nyo yung sinabi ni Senator Meg Zubiri na kaya siya nasibak sa pagka Senate President dahil sa powers that be. Ayan. Yung powers that be, yung kamay ng powers that be na yan ang dyan, ang nasusunod. Sino yung powers that be na yan? Yan ang tanong ngayon.